Jose TV Production. Your only island TV channel. Healthy para happy. Ka-healthy, narito tayo ngayon sa City Epidemiology Surveillance Unit upang malaman ang mga leading cases ngayon sa bansa. Magandang umaga po. Ako po si Jenny Peñaflor from City Health Office, Nurse 1 po from the City Epidemiology and Surveillance Unit. May mga bata ho sa ating mga bahay na nakakaranas po ng mga pangangati at matagal po nawawala, mas mabuti pong magkonsulta para hindi po makahawa sa ibang mga bata. Kasi po highly contagious din po ang scabies. Dito naman po sa dog bite, alam ko po mataas lagi ang ating number sa dog bite. Binabantayan ho natin ang rabies ngayon kasi sa mga ibang lugar meron hong mga cases ng rabies. So dito naman po, if ever po may mga cat bites, dog bites, meron po tayong animal bite center dito po sa City Health Office at nagbibigay po tayo ng libreng rabies vaccination. Tapos po, ito po, ang huli is tuberculosis. Meron pa rin po tayong mga cases ng TB sa ating mga community. Kaya po, if ever naman po may mga simptomas tayo na nakikita tungkol or patungkol sa tuberculosis, minamarapat po namin na magpakonsulta agad sapagkat ang tuberculosis din po ay nakakahawa. So, yun lamang po at gusto ko lang din po ulit ipaalala na lahat po ng mga sakit na ito ay highly preventable naman po. Basta po nababantayan lang natin ang ating lifestyle, ang ating mga ginagawa, lalo na po sa mga panahon na ito ay mabilis po talaga tayong makakuha at makahawa rin ng mga sakit. Gusto ko rin po palang ibahagi sa lahat na simula po nung April nagkaroon po tayo ng malawakang pagbabakuna sa polio po. Meron ho tayong DOPV Supplemental Immunization Program at lahat po ng mga health workers natin ay naglilibot po house to house. Ang iba po sa mga daycare center at nagbibigay po tayo ng libreng patak ng polio po sa ating mga kabataan na may edad 6 weeks hanggang 59 months. 6 weeks or 4 to 11 months. Sana po ay suportahan niyo po ang programa ng DOH at ng City Health Office upang hindi na po natin maranasan ang pagdami ng ating mga vaccine-preventable diseases. Yun lamang po. Maraming salamat po. Muli po, ito po ang inyong nurse, si Jenny Peñaflor, na nagpapaalala na lagi po tayong mag-ingat at lagi po nating bantayan ang ating mga kapaligiran para po maiwasan po natin ang mga sakit. Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Sabela. Isang panibagong episode na naman ang matutunghayan natin ngayong linggo. Noong March 19, 2024, mula sa pamumuno ni Siti Jalia Turabin Hataman, ang CSWDO sa pakikipagtulungan ng City Health Office ng Isabela de Basilan ay nagdaos ng isang medical, dental at
Buntis Congress sa Santa Barbara Covered Court bilang pagkilala sa pambansang buwan ng kababaihan. Sa buong programa, libreng serbisyong medikal at dental ang inalok sa mga residente, kabilang ang medical check-ups, pamamahagi ng mga gamot at bitamina, at pagsusuri sa oral health. Ang medical at dental mission ay isang 3 araw na kasayahan na handog ng serbisyong damang-dama ng ating pinakamamahal na punong lungsod, si Tijalia A. Turabin Hataman. Good morning po. I'm Isingul Husin, student from Basilan State College. Nandito po kami for our duty sa community duty. Nandito po kami sa Malaumawi National High School to conduct a lipunang pataasan sa Pilipinas. It's my pleasure to invite here na may ganitong event because this is a rare event that we can have here. So, thank you very much for inviting us, a student nurse from Basilan State College. Thank you po. Assalamualaikum, good morning. Ako po si Samanudin L. Imam from City Health Office. Ngayon, nandito po tayo sa Malaumawi National High School at nagkakaroon po tayo ngayon ng Medical and Dental Mission. Ang masasabi ko po, masaya dahil natutulungan natin yung mga gida area, yung mga disadvantaged area, especially yung mga members ng mga IPs, yung Badyaw, especially yung mga Badyaw na tutulungan po, pati yung mga nangangailangan ng serbisyo ng City Health Office. Ngayon naman, pakinggan natin si Ms. Bambi May Galvez Golveo mula sa City Health Office sa pagtalakay ng early signs at tips ng pagbubuntis. Marami akong nakikitang mga familiar na mukha dito. Oo, lalo na yung mga taga-Digio, smiling talaga sila. Sabi nila si Ma'am Bambi daw. Hindi nyo na itatanong, 10 taon po akong na-assign sa Diki. Ako po yung mag-share sa inyo ng mga tips natin para sa ating mga buntis. So mahigit tayo na 50 na kit na ibibigay sa mga buntis. Pero yung buntis na nag-register ay nasa 24 pa lang. So marami pa tayong kit. So I hope na pupunta yung mga ibang mga buntis na hindi nakapunta. No? So, i-share ko lang. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong magtaas ng kamay. Kung may itatanong po ba sa akin or whatever in the middle of my lecture, okay lang sa akin. Sagutin natin yan. So, first and foremost, sino yung mga buntis dito na ngayon, bago lang nila nalaman na buntis sila, yung hindi pa malaki ang tiyan? Meron ba dito? Or lahat dito? O si ma'am, merong isa. O. So, konti lang, no? Kasi usually, pumupunta for prenatal, yung ugali na natin noon, nagpre-prenatal tayo pag nakikita na yung tiyan. Pero, alam nyo ba na mas maganda na mag-prenatal tayo, mag-start tayo nung nalaman natin buntis tayo. Kailan yan? Diba? Pag wala na akong mens, baka buntis na ako. Kasi yung mga nanay, naniniwala ako na mga 1 week pa lang delayed, alam na nila, buntis ako. No. Ganyan yan. So the moment na nalaman nyo na buntis kayo, dapat po pumunta na po tayo sa ating mga health center. Journey mo sa pagiging buntis ay na-monitor natin yung timbang. Hindi ibig sabihin na buntis tayo, kain tayo ng kain, correct? Kasi mahirapan pong mga anak.
kailangan i-follow pa rin po natin yung balanced diet. Kailangan may gulay. Alam ko talaga, kasi talking from experience, nung ako ay buntis, nakakaubos po ako ng 1 litrong Coke. Nung buntis ako. So, wag niyo akong gayahin, ha? Dapat balanced diet pa rin talaga. Yung mga ganyan, yung mga soft drinks, yung mga junk food, pwede naman. Kasi naman pag nag-crave, di ba? Pag sinabi nila, hala, baka ano daw, kasi hindi nasunod yung gusto ng buntis. So, mas mainam pa rin na i-follow natin na balanced diet. May gulay, konting kanin. Hindi po totoo na kumakain kayo para sa dalawa. Ma'am, 2 bandehadong kanin kasi 2 kami. No, hindi yun totoo, ha. Kasi pag naging overweight po tayo, mahihirapan po talagang manganak. Lalo na po kung normal tayo, magsasuffer po talaga ang paglalabas ng baby. Lalo na pag sa bahay. Kasi pag sa bahay, di ba, iri ka ng iri. Paglabas, malaki ang baby. Anong nangyari sa'yo? Na walang tatahi. Bakit? Walang midwife doon. So, mainam na magpa-check up na para ma-monitor ang timbang, ma-monitor ang BP. Bakit kailangan i-monitor ang BP? Kasi may mga buntis tayo na kapag buntis sila, tumataas ang BP. Yan ang tawag natin na eclampsia. Nakakatakot po ang eclampsia. Hindi naman ibig sabihin na wala man akong high blood, ma'am. Paano pag buntis ka lang, high blood ka? May mga cases na ganyan. Hindi siya high blood, pero pag buntis siya, tumataas talaga ang BP niya. So, mainam pa din na ma-monitor natin yung lahat. And also, mabigyan po kayo ng tetanus injection natin. Para pag nanganak kayo, hindi po kayo matetetano. May pangontra na po ang katawan. At saka binibigyan po tayo ng vitamins. Kasi pag buntis tayo, bumababa ang hemoglobin level. Healthy para happy. Healthy para happy. Medical and Dental Mission sa pagdiriwang ng Women's Month dito po sa Island Cluster. Kami po ay nasasabik na makasama kayong lahat upang parangalan at suportahan ang kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan sa ating komunidad. Kami po ay nagpapasalamat sa mga dedikadong profesional sa pangangalagang pangkalusugan, mga voluntaryo at mga sosyo na nagsama-sama upang gawing posible ang kaganapan ito. Lalo na sa ating butihing mayora na si Honorable Jalia Turabin Hataman para sa walang patid na suporta sa lahat ng aktibidad at programa para sa sektor ng kababaihan sa ating lokalidad. Ang inyong mga contribution po ay napakahalaga sa paggawa ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga kababaihan sa ating komunidad at ipinapaabot po namin ang aming lubos na pasasalamat sa inyong kabutihang loob. So muli, magsukol kaniukatan, sintayin niyo pagkarinibyaon, Medical Mission taini. So mahuli, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hi po, I'm Shaira Ibapora and ngayon po ay ang ating 3rd day of Medical and Dental Mission. So actually meron po tayong 3 days. Yung first cluster po natin ng mga barangays ay naganap po sa Aguada Terminal and then yung second day po natin is sa Begang Covered Court. So this is our last and 3rd Medical and Dental Mission dito po sa Malamawi National High School. So ang ating pong mga women, including na rin po ang ating mga buntis at IP women, ay maaari pong mag-avail ng free medical and dental check-ups. Kasama na rin po ang kanilang mga anak na pwede po natin bigyan ng free medical and also free din po ang ating mga gamot na ipamimigay sa kanila. So sa activity na po ito, meron din po tayong orientation and as well as Buntis Congress po from our CHO. So with that, gusto po natin magpasalamat unang-una sa ating mayora na si City Jalia Turabin Hataman and also sa ating partner agencies,
sa CHO, sa City Health Office, sa ating mga doktor, sa ating mga CHO staffs, as well as po sa mga barangay officials and barangay health workers. So, yun lamang po and maraming salamat po. Isa TV, your only island TV channel. So, our medical mission today is Yaase Akina Malamawi National High School. We have catered for the women and their children. May dental po tayo, may medical po tayo, may mga libreng pagkain rin po at binigyan po ng buntis kit ang mga buntis natin. So this is a welcome activity dito sa Malamawi. Matagal na po nilang hinihintay to kasi information dissemination na kami. We have spread the word. Although may mga isla talaga na adjacent dito, nahihirapan silang pumunta kasi they have to spend for their pamasahe na magbangka pa, maghabal-habal. Pero the turnout is quite good because maraming mga adjacent barangay ang naka-attend. At based sa lecture ko kanina, they were also very attentive. Nakinig talaga sila. And hopefully, i-follow nila yung mga tinuro natin sa kanila. So, the RH1 is open Monday to Friday, 8 to 5. Welcome po ang lahat, lalo na po yung mga bata na may sakit kasi po ang doktor po natin ay specialista. Isa na po siyang diplomate pediatrician. So, welcome po ang lahat na magpa-check. So, salamat! Good morning everyone. Ako po si Jubilin Juma Feliciano, 33 years of age, from Carbon, Purok 4, Isabela City. So far po, nandito kami ngayon sa Medical Mission Santa Barbara. What I noticed po is maganda po yung pagka-serve nila sa mga patient. Naka-well-organized po yung paglinya, from buntis to dental to check-up. So gusto ko po sana magpasalamat kay Honorable Mayor Siti Jaliha Turabin Hataman sa pagkandak po ng medical mission na ito dito sa Barangay Santa Barbara, Malamawi, Isabela City po. Napakalaking tulong po nito para sa aming mga kapos na magpa-check up sa mga mahaling mga hospitals or sa mga OB-GYNs, lalo na po sa katulad kong buntis. So malaking tulong po ito para sa amin ang pagkakandak nila ng medical mission. Salamat. Good morning everyone. Good morning Ma'am Dada. Ako po si Kain Bisaykula from Tampalan, Isabela City. Nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng medical at nagpapasalamat kami na meron po ditong tao nagpapabunot. Malaking tulong po to sa amin para sa lahat ng mga tao masaya at makatulong kayo lahat. Papasalamat din ako na kahit mahirap na kaya nyo. Iyo si Marites Donton de Santa Barbara. Kapidio gracias ara kay Chene kami aki medical mission, the Women's Month. Gracias kung mayor kami, sa mga councilor, nakitaki aura. Thank you. Yo si Prince LD Ebol, un estudyante aquí na Malamawi National High School. Kapidio gracias kaya anda ustedes aquí na medical mission. Ake lang, gracias. Kun Mayor Siti Jaliha Turabin Hataman. Ang pagsasaalang-alang sa kalusugan ng mga Isabelenyos ay isa sa mga prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Siti Jaliha Turabin Hataman. Kakibat ng pagkakaroon ng masaganang lungsod ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at healthy mindset ng mga Isabelenyos. At dyan nagtatapos ang ating Healthy para Happy episode ngayong linggo. Samahan niyo ko ulit next week, dito lang yan sa programa na kung saan ang kalusugan ng bawat Isabelenyos ang aming prioridad. Palaging tandaan na dapat healthy para happy.
Thank you, Kam Mayor Dadak. Healthy para happy.